kwentong buhay, ilabas mo na. Mono filter, Vicky siya, walang preno, lahat ilalabas na. Tawaman o luha, sama-sama, dito sa usapang totoo. Tara na! Magandang gabi muli sa ating mga kababayan. Maraming salamat muli at nakita-kita na naman tayo ngayong Monday, 6 p.m. At maraming salamat po sa magsuporta nyo sa walang sawa sa anumang sulok ng ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po muli. Ngayon, ipapakilala natin sino nga ba si Sir Rolly So sa kabila ng kanyang mga tagumpay at mga hamon ng buhay niya. No? Kilalanan natin si Sir Rolly So, ang nag-iisang busilak ang puso at tumutulong sa kahit anumang pagkakataon. Kilala na natin Sir Rolly So. Yes, good evening sa mga viewers ng Chika Mo, No Filter ni Vicky siya. At maraming salamat po sa pag-imbita, Madam Vicky. Maraming salamat po at napag-unlakan niyo po kami sa kabila po ng inyong busy schedule at po lalo na sa mga sitwasyon ngayon. Lately lang Sir Rolly So nagkaroon ng earthquake at nagkakaroon pa ng maraming sunog. Oo nga, Sir Rolly So sa mga hindi pa nakakilala ng mga manonood natin diyan. I'm sure very curious sila kasi pag sinabing isang pusilak ang puso, talagang sa lahat ng pagkakataon lagi kayong nandyan eh. Maraming salamat sa ako po ay nagsimula na maging isang volunteer or civic person during 1993. 93, that was 33 years ago. Yes, 33 years ago. Actually, nagkayayaan lang naman sa yung mga classmate natin during that time na yun nga sumali. Ako naman ay na-curious din, no? At bakit sila nagsisali at ano bang meron, di ba? At yung una, hindi po tayo sumama, pero nung huli, dahil sa kakulitan din, ayan, napasama po tayo at dito po tayo namulat, no? Namulat po dito sa ating pag-iisip na ganun pala karami ang dapat maitulong sa ating mga kapwa. Doon ko nakita yung real scenario. Kumbaga parang, kasi syempre tayo during that time, yung nag-aaral tayo, syempre bahay, pasok, bahay, tapos kasama natin ang parents natin. Ngayon, hindi naman natin nakita ang needs ng society. Ngayon, yung pumasok po tayo doon sa Radio Civic Organization, pumunta tayo sa mga komunidad. At doon natin nakita yung ang daming dapat na maitulong ng mga pangangailangan. Yes, sa mga ating mga kababayan at kapwa na yung medyo walang kaya. Doon po namulat. So, from there po, yun, tuloy-tuloy na po tayo. Tuloy-tuloy na po. May mga parte kasi ng ating Pilipinas na hindi talaga kayang abutin sabay-sabay ng karamihan. Kung hindi mo pa madiskubre ang kasulok-sulukan ng mga probinsya, hindi talaga sila maabot ng tulong. Meron nga tayong mga kababayan na simpleng sakit lamang ay ikinamamatay ng isang mahal nila sa buhay dahil hindi sila naabot. Pero dahil sa pagpupursige nyo, Sir Rolly So, at talagang nakita nyo yung mukha ng mga kababayan natin na iba't ibang pangangailangan na kahit kayo simpleng tao at nayaya lang kayo ng inyong mga classmate, maaga yung namulat. Yung mga ito pala ang tunay na buhay, ano? Yes. Actually, yun nga, nakita rin natin during disaster, yung mga needs, no? Sumasama tayo during that time sa mga disaster disaster relief. Tapos, pagka may mga sunog po kasi, yung mga classmate ko kasi mga bumbero na during that time, ang ginagawa namin, nagta-traffic assistance para po makapasok ang mga fire truck. Tapos minsan naman po, sumasama kami sa mga fire truck. Tapos yun, syempre during that time, hindi naman kasi tayo train pa sa pagka-volunteer. Ang ginagawa namin, nagta-traffic assistance. Kasama po ang pulis, kung may pulis. Kung wala naman pulis, kami po mismo, bumababa kami sa fire truck. At yun, nagta-traffic assistance kami, tinutulungan din po natin yung mga taong, yung mga, alam mo naman, pag may sunog, di ba, hinahakot yung mga gamit. Tama so, tinatabi po natin sila para hindi po maging cause ng obstruction or baka ma-aksidente pa. Dahil siyempre, nagdadatingan yung mga fire truck, di ba? Tsaka lumalakas yung apoy. Yun po, doon po, yun po yung mga, doon po tayo nagsimula, yung mga nagta-traffic assistance, tapos sumasama sa mga relief assistance.
Tapos nagma-marshal sa mga event ng kunyari yung mga sa mga sports ng mga government, mga marshal po tayo during that time, alay lakad, nagma-marshal po tayo, time ni former President FBR from Alabang, yun, nag-walk si FBR going to Quirino Grandstand, yun, marshal po kami that time. So, yun po yung mga hindi po natin makalimutan na mga bahagi ng ating naging journey. Yes, Sir Rolly. So, alam nyo, behind the success, hindi nakikita yung mga katulad yung volunteer kung bakit na nagtatagumpay ang isang katulad niyan maagang naapula ang sunog dahil may tulong ninyo na yung simpleng pag-a-assist sa mga traffic. Oo, napakalaking gampanin yan pero hindi yan nakikita during the live na pangyayari. It's because nandun kayo mismo para makadaan yung mga truck, yung mga naka-crowded na kasi yan, yung mga nagkakagulong mga nasusunugan na bahay, hindi natin maiiwasan yan. So, syempre, ang nakukunan lang ng camera, talaga yung mga aktual na pagkasunog ng bahay, aktual na mga bumbero, pero kayo bilang mga volunteer na kahit kayo ay sinasaguba nyo rin, inaalay nyo rin yung buhay nyo para mapigilan yung crowded ng mga tao, yung pagkakagulo. At the same time, biruin nyo, syempre pagka yung mga gamit ng mga taong nagkakagulo na yan, kayo pa nagbabantay, o syempre yung mga tao dyan, hindi mo na rin yan makontrol yung emosyon nila. So bilang nandoon kayo, napakalaking tulong. Isa kayo sa mga dahilan kung bakit may mga serbisyong napapagtagumpayan. At naman ang bagyo, syempre yung mga behind the situation na kayo ay tumutulong bilang volunteer, napakalaking bagay niyan. Hindi naman natin mapaparating ang mga relief food o mga tulong sa mga probinsya o sa mga sulok ng ating kamay nalaan o dito sa Quezon City kung wala ring tulong yun ng kusang loob. So napakalaking bagay na yan. At nasa puso mo na rin simula't simula, nag-aaral ka pa lang ng college, so hindi mo akalain na 33 years mo nang gagawin niya, samantalang sabi mo dati, nayaya ka lang at nakulit ka lang ng iyong mga kaibigan, kaya napasama ka. Pero sabi nga natin, inayadya ng Panginoon na makatulong ka sa kapwa mo, ng bukal sa puso mo, na kahit hindi nakikita palagi sa camera, pero kayo bilang mga volunteer ng fire protection at saka at the same time ng civic, nagagampanan nyo yung bukal sa pusong pagtulong sa kapwa. Ayun. Oo, napakalaking bagay yan na hindi natutumbasan ng kahit anong mga plakiman niyan o ano, pero yung tulong niya na maisasalba niyo doon sa bawat segundong, napaka-importante niyan, no. Hindi natin yan na matutumbasan kasi kung wala din kayo, hindi rin talaga aayos yung pagdaloy ng mga trapiko. Ayan, tulad niyan, pag may mga sunog, una-unahan kung sinong gustong makalabas hanggang hindi na nakapasok yung bombero para sana maapula agad yung sunog. Kumbaga dito sa atin kasi sa bansa natin, dahil sa dikit-dikit ang bahay, hindi na natin maiwasan yung magkakaroon talaga ng sunog kahit man sa simpleng kandila lang. Yeah. MMDA during that time it was MMA pa, hindi pa po MMDA during that time. So yun, tumutulong po kami sa pagta-traffic dun sa along EDSA that time. Yun. So nag-ano rin po tayo, nag-take din po ng course on traffic management. Yun po. Ayan, ang dami na palang na pagdaanan ni Sir Rolly. So, magandang trivia yan, Sir, kasi syempre kahit ako, hindi ko alam ang MMA pala dati. Ano po bang ibig sabihin ng MMA before? Actually, from MMC, Metro Manila Commission, naging Metro Manila Authority, tapos naging Metro Manila Development Authority. O kita nyo, 'di ba? Iba-ibang pagbabago na ang napagdaanan ni Sir Rolly. So, pero yung puso ng isang pagtulong sa kapwa nandoon pa rin. Ano ba yung mga challenges diyan sa inyo, San? Actually, syempre, yung iba kasi matitigas ang ulo at pinipilit yung gusto nila. So, yan yung isa sa mga challenges, no? So, anyway, yun din po, mga pasaway, syempre may mga pasaway pa rin, ganun.
So, the usual yung mga na-encounter po natin, yung nababalitaan, ganun. May mga pasaway, makukulit, Opo. ganun po. Yung walang disiplina, yan Number po. 1 yan. Yes Oo. po, yes. Yung gustong makipag-unahan, yung tipong andito, umistop na, gusto pa rin umandar, o kaya, Ayaw magbigayan. ayaw, ay Yes. napakaano. Ayan ang pinaka mahirap na parte sa inyo kapag nag-a-assistant kayo. Kasi kakapiranggot na lang, kailangan, sana mabigyan yung pa-exit or pa-crossing, hindi pa bibigyan, iyaharang pa yung sasakyan niya. Baka kala niya makakatalo siya sa kabilang kanto. Talagang mahabang pasensya ang dala-dala niyo pag Yes. Actually, Ate Vicky, meron ako isang hindi makalimutan na experience during that time after ng bagyo. So, syempre, walang mga stoplight, di ba? Sira yung mga stoplight usually after pagka may bagyo. During that time, nag-traffic assistance po kami. So, nagta-traffic kami sa mga intersection. Ito ang hindi ko makalimutan na isa kasi nakita ko po yung isang medyo may edad na babae at nagtutulak ng kanyang kariton. So, napakabigat nung kariton niya. Tapos baha pa. Oo. Baha. So, ang ginawa ko po, pinuntahan ko po yung matandang babae at tinulungan ko po magtulak ng kariton. Ngayon, bigla po akong nahulog sa manhole. Ay, naku, nakakatakot. Ay, Diyos ko, ba talagang pag ganito pala kahit na di lang sa pagbobolo, hindi lang ang lakas at oras mo ang kukunin, pwede pang makuha ang buhay mo. Diyos ko, nakakatakot yan, manhole. Na-shoot po sa manhole. Ngayon, yung kasamahan ko po ay nagtaka, paglingon niya, bigla raw ako nawala, hinahanap ako. Oo. Hindi niya alam na na-shoot ako sa manhole. Tapos, ayun nga, yung tumayo na ako, tinulak muna namin, tinabi namin, at yun, basang-basa po tayo. Oo, 'di ba? At ayang mga ganong manhole, medyo lalo na kung malalim-lalim yan at may bakal na nakausli, delikado talaga. Hindi ko alam, Sir Rolly. So kung saan ka kumukuha ng talagang tatag ng loob at paninindigan ng puso para mapagpatuloy mo itong mga pagtulong sa ating mga kababayan sa paraang kakayanan mo. Yung pag-uwi namin, sabi nga sa amin ano nangyari sa'yo at nangangamoy ka at basang-basa ka? Yun, kunento ko na lang, nagulat sila na na-shoot nga ako sa manhole that time. But syempre, aside from that, syempre ang nakakataba naman ng puso, natulungan po natin yung senior na nagtutulak ng kariton niya, yung mga gamit. Kasi baha, during that time, baha Tapos walang mga traffic light. So, yan po ang isang experience na hindi ko makalimutan during dun sa traffic, no, na nag-a-assist kami. Tapos after that po, sumama po kami sa Radio Veritas. So mga project po nila, ayun, nakakasama po kami. Mga outreach po nila. Yung mga outreach program. Kunyari, may mga medical mission, yung mga seminars nila, nagko-conduct sila ng mga kasama po kami bilang marshals and doon din po yung sa medic. Yan po, pag may mga sports fest, yan po. Usually, Sir Rolly, saan kayo napupuntang lugar? Baka may mga manonood tayo na isa sa mga natulungan nyo yung lugar. Saan kayo nagpapasyal para sa mga outreach program ninyo? Actually, halo-halo na kasi meron Metro Manila, meron outside Metro Manila. So, halo-halo na, hindi ko na matandaan yung iba sa sobrang tagal na. Oo. Baka yung isa sa mga natulungan nyo at ng panahon na yun ay kailangan talaga yung outreach program na yun, 'di ba? Sa mga pagkakataong ganito kasi syempre hindi naman lahat maaabot at matutulungan kung wala din ng paninindigan ng inyong loob para makatulong din. Syempre babiyahe pa kayo kung kayo ay galing dito sa Quezon City, pupunta pa kayo, minsan umaabot pa yata kayo sa mga probinsya para Nearby makapagbigay ng mga outreach program na hindi agad-agad na aabot ng tulong, 'di ba? Every Holy Week, Lakbay Alala, yan. Palagi po kami nandyan. Tapos Oplan Kaluluwa or Oplan Undas, November 1, nandyan din po kami sa North Cemetery. Ayan. Nagbibigay ng assistance, first aid. Tapos nagpagawa po kami ng ID para sa mga bata. Kasi di ba madalas nawawala po yung mga bata. So nagbibigay po kami ng ID, tapos nilalagyan ng tag para dun sa either sa neck or dito sa kamay. Meron po siyang
name tag. Nameplate, pens. Kasi nga, 'di ba, pag ganyang undas, siksikan na ang mga tao Yes. niyan eh. Kahit sabihin mong late ka na nang pumunta, ados ka na pumunta, marami pa ring taong pumupunta Yes. talaga. Tsaka marami pong nawawalang mga bata. Oo, palagi. isa pa 'yon. Yes. Oo. Nakakalungkot man na dapat pupunta ka lang doon para magnilay-nilay kasama ang mga mahal mo sa buhay na pumanaw. Pero kung di maiwasan, kung nahihiwalay yung anak kasi siksika na nga, buti na lang nakaisip kayo ng paraan para kahit papano man lang natatrack yung anak na nawawalan, ito yung contact number, ito yung parents. Mahirap din yan, Sir Rolly. So, kasi syempre sa initan, sa gitna, umulan umaraw, nandun kayo, magsiservisyo kayo, magbibigay kayo ng inyong oras para sa pagbo-volunteer ng mga ganyan. Kasi marami din yung mga nahihimatay, Yes, meron pa yung na high blood, kayo pa yung nag-a-assist doon. So, meron po tayong first aid booth doon Ayun, po. isa pa yun. O, lalo na kung malayo, hindi mo naman yan itatakbong pa, at least nandoon na kayo. Nag-aaral din kayo ng first aid. Yes po. So, nung nagkaroon tayo ng yung ambulansya, ito po ay binigay ng isang konsehal. So, nag-training po kami ng first aid tsaka yung emergency first responders para at least ma-update tayo sa mga pagtulong sa Oo. responde. Kasi syempre, bilang responder, dapat alam mo po yung ginagawa at tama. Syempre. So, dapat tayo. May kaalaman. Yes, dagdag kaalaman. Sumasama po kami sa mga seminars and training to update ourselves. Yun po. At the same time, Sir Rol, hindi mo kasi pwedeng basta-basta galawin yan. Lalo na kung nabago pa ang ulo daw, 'di ba? Hindi mo pwedeng basta-basta buhatin. At least kayo, knowledgeable na kayo kung anong first aid yung dapat ilapat kay patient. Yes. Hindi na basta-basta, kasi dati, painumin mo agad ng tubig, yun agad Yes, ang hindi iniisip ng po. karamihan, Hindi di po. ba? Yes, O, yes. painumin mo ng tubig, hindi mo alam na nagkaroon na pala ng cause dahil nalunod na Lalo lalo. siya na choke. Oo, yun. So, yung mga ganong yung mga kababayan pala natin na mga manonood dyan, baka ano ba mabibigay mo na advice kung gusto nilang tularan yung iyong pagbo-volunteer? Well, first of all, syempre, ang unang-una kasi syempre dapat meron po tayong kabuhayan. Syempre, hindi naman po tayo mabubuhay sa pagbo-volunteer, di ba? Yes. So, syempre, meron muna tayong pangkabuhayan. Then, afterwards, mga free time natin, pwede tayong mag-volunteer para naman tumulong sa ating kapwa. Pero, first of all, syempre, number one, yung sinasabi ko, family muna. Tapos, syempre, may work ka, a source of income. Tama po. Tapos, pangatlo po ang pagbo-volunteer. Kasi pag inuna mo po yung pagbo-volunteer, mamamblema po kayo dyan sa paano yung pang-araw-araw natin na kakainin, Tama yung panggastos, di ba? Paano yung iyong pamilya, di ba? Eh di, nagalit na sa iyo yung pamilya, di ba? Real talk yan, Sir Rolde. Yes. Kasi hindi naman natin pwedeng piliin lang ang pagbo-volunteer. Although nandun sa puso nating mga Pilipino ang tumulong sa kapwa, pero syempre kailangan natin ilagay sa alang-alang din yung ating pamilya na kailangan nating buhayin. So, ibig sabihin ni Sir Rolde, Unahin muna bagong natin. pasukin yung pagbo-volunteer, kailangan meron ka rin nakalatag na plano Yes, sa yes. buhay ng pamilya mo at sa kung anong oras lang yung kaya mong ibigay. Yes. Hindi mo naman pwedeng ibigay ang lahat ng oras dyan. Tapos, pagkatapos yan, at the end of the day, yung nakikita mo, unti-unti na nawawala sa yung pamilya. So, napakagandang advice yan, Sir Rollo. So, kasi yung iba, gusto, yung mga bago pa lang sa mga volunteer, baka akalain nila yung pagbo-volunteer may sahod. Ay, Wala wala. pong sahod yan. Actually, Ate Vicky, yan nga po yung nagkakaroon tayo ng distinction, no? Actually, hindi nila alam kung ano yung ibig sabihin ng volunteer. Ang sabi, volunteer, magkano ang sahod mo? Sabi ko, ha? Pag sinabi pong volunteer, wala pong sweldo, walang allowance. Tayo po yung naglalabas. Tayo po yung gumagastos. Yes. Ngayon, pagka meron namang allowance, ibig sabihin, hindi na po volunteer yun. Ano na po siya? Kasi kung may allowance man siya, part-time na trabaho na yun, di ba? Considered as Part-time na. Yes, may trabaho. Parang trabaho mo na yun kasi may sahod ka or may allowance. Binabayaran yung Yes. ginagawa mo. So, magandang clarification yan. Tama po yung kin-explain nyo. So, kung pag-volunteer, clearly, purely, yun ay ikaw ang gawa mo na kung minsan, ikaw ay maglalabas din at hindi mo maiwasan yan. Either sa pamasahe yan or either magbibigay ka ng pandagdag dun sa mga outreach program. Ayan po ang ginagawa
ginagawa ni Sir Rolly ngayon? Yes, actually yun sa mga fire truck namin, kami po ang nagpapagasolina, hindi po kami humihingi. So, syempre, volunteer nga eh. Sa akin kasi, correct me if I'm wrong, for me kasi, being a volunteer kasi is your free time na pwede kang makatulong sa gobyerno at sa iyong kapwa. Na Tama po. hindi ka namemerwisyo. Kasi baka naman nag-volunteer ka, uy, pahingi naman ng pang gasolina. 'Di ba? Parang hingi dito, hingi doon. Parang syempre magagalit din yung iba, sabihin, ano ba yan? Volunteer tas humihingi sa atin, 'di ba? Parang for me, that's for me. Yes. So parang for me, sariling labas ng sa sariling bulsa po ang gastos natin. Tama yan, Sir Rolly, na clear mo yan. Kasi for understanding ng ating mga kababayan, kung minsan nami-misinterpret nila ang volunteer, akala nila ang volunteer lang is yung pumunta ka doon, pero magbibigay ka ng oras mo, pero hindi babayaran yung buong oras mo. Hindi po ganoon. Pag volunteer ka, pure, wala ka talagang makukuha. Kasi Wala. kung minsan yung iba, nag-expect sila, nag-aantay sila na meron kahit papanong may aabot sa kanila. Kung baga kahit papanong may kapalit silang inaantay na baka may uwi silang mga relief goods na ipamimigay nila. Ayun po ang dapat na malinaw sa mga kababayan na gusto po nilang sumali sa pagbo-volunteer. Ito po ay pure na dapat handa ka na magbigay ng oras mo at ng panahon mo nang walang kapalit na kahit ano. Tapo. Actually, ina-encourage po natin yung mga volunteer natin na magkaroon ng mga trabaho. Syempre, dinidiscourage po natin yung nakatambay lang sa headquarters kasi paano yung kakainin yan, di ba? So, syempre, mamamblema yan, yung panghapunan yan, yung panggabihan, di ba? Yung pang-umagahan, di ba? So, magkakaproblema tayo dyan. So, ang nangyayari po dyan, ini-encourage po namin yung mga volunteer na magkaroon ng trabaho. Then, pag free time, doon po sila mag-volunteer. Yun po. Eh, paano kung ikaw ay nagutom na? Paano ang mangyayari niyan? Eh di, magkakaroon po ng ibang effect po yan. Siyempre, parang, let's say, nagkaroon ng sunog. Tapos, wala kang makain. Tapos, nakita mo, uy, ang daming ano dito. Eh di, kinuha mo. So, nagkakaroon po ng negatibong epekto yes, sa yes. kanilang paniniwala na parang Yes. kaya pala sasali sa pag-volunteer sa fire protection is because iisipin, no, sasali ako kahit wala akong sahod pero may makukuha ako. So, yung mga negatibong ganyan. Okay, babalikan natin. Mukhang marami-rami ang ating matutunan kay Sir Rolly. So, the Federation of Filipino-Chinese Fire Rescue, Emergency and Civic Association of the Philippines Incorporation. Kung naririnig nyo na yan, nandyan po, isa po yan si Sir Rolly So. At also, ang former chairman, National Council of Fire Volunteer Organization of the Philippine Incorporation, past President Solar Volunteer Fire Prevention Center Incorporation, at also an past President Solitary Club Manila Midtown. O, 'di ba? Na ilan pa lang 'yan. Yan pa lang ang ma-share natin sa mga susunod na iba at ma-share na rin ni Sir Rolly So. Maraming salamat, Ate Vicky. At yun nga, yung kinikwento natin kanina is from being mga fire medic. Ayun, ay nung huli, nagkaroon po tayo ng sariling fire truck. At yun po, syempre, nag-undergone po tayo ng mga training yan po. So, from firefighter, naging director po tayo hanggang sa naging presidente po ng isang association, yung Solar Volunteer. At naging presidente rin po ako ng Movement of Volunteer for Emergency and Rescue Society. At yun po, naging communication chairman po ako ng Federation of Filipino-Chinese Fire Prevention and Civic Welfare Association. Ito po yung isa sa pinakamatagal na association. 1965 po siya na itatag. So, naging youth committee communication chairman po tayo during that time doon po. Tapos naging after that po, naging director po tayo sa iba't ibang mga association at mga umbrella association ng mga volunteer, at naging presidente rin po ako ng Fire Brigade Communication Group. Naging former vice president din po ako ng Association of Philippine Volunteer Fire Brigade. At
Yun po, mga naging mga director and advisor ng mga iba-ibang association po ng mga fire volunteer. I feel blessed naman po ngayon, Sir Rodisot, na pagbigyan nyo ako. Piruin mo, nasa puso nyo na po talaga ang pagtulong. Ayun. At hindi biro ang dedikasyon nyo sa kabila ng mga napagdaanan nyo. Biruin nyo yung inyong nakabilangan. Bibihira din ang talagang ganyang katatag na nananatili. Kung bakit hanggang ngayon, yung inyong mga association kung saan po kayo nabibilang, talaga namang matatag. Yan. Tapos 2017 po, nang tinatagpo namin yung Federation of Filipino Chinese Fire Rescue Emergency and Civic Association, kami po ay 6 po na youth committee dati ng Federation Fire or FedFire that time na nagsanib po sa at binuo po itong federation. So, malapit na po siya 10 years next year. Ay, congratulations po, 'di ba? Bago pa yan mag-pandemic kasi ang pandemic ay 2019. So 2 years before the 2017. pandemic natayo na siya. At I'm sure, sir, during the pandemic crisis, isa kayo sa mga kababayan natin na talagang naging matatag ang loob sa banta ng virus ng COVID. Ano po? Yes po, Ano po ba dahil- yung mga naging karanasan nyo sa mga kahit Isa, walang preno, lahat ilalabas na. Tawa man o luha, sama-sama. Dito sa usapang totoo, tara na! No filter, Vicky